Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at tumutulong sa ating channel. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga minions ng mga bulastog at mga mandarambong na Duterte. No, nandito po ulit, ating pong talagang hihimayin na itong si Mr. Epaltico, ang dakilang butler ni Digong. Walang iba kundi si Senator-elect Bongo, ang kaaway ni Sara Duterte. No, kung uulitin lang natin mga kababayan, si Senator Bongo po ang pinakamalaking nakuhang boto bilang isang senador nitong nagdaang midterm election 2025. Tumataginting na 27 million votes. Diba? Sabi niya pa, walang naitulong dyan ang vice presidente ninyong Tokmol. Malamang, papasalamat siya dahil itinaas ni Tokmol ang kanyang kamay bilang isa sa mga kandidato ng PDP laban. Pero sa totoo lang, sabi ni Bongo, wala pong naitulong sa akin ang Tokmol na vice presidente. O di po ba? So, yan pinagmamalaki ni Bongo, no? Sariling sikap niya, sariling gawaing pang-eepal, lalong-lalo na sa paggamit niya sa Malasakit Center. No, siguro tumutulong si Bongo, pero hindi niya inaayunan. Hindi siya sumasang-ayon dahil itinaas ni Tokmol Sara Duterte ang kamay niya, yun na ang nagpanalo. Okay, now, mga kababayan, itong si Bongo, iniisip na po ng karamihan na baka ito ay maging isang ambisyoso. Ambisyoso naman talaga yung chekwa na yan. No? Naalala ninyo, way back 2021, during the 2022, alam nyo na, election run, di ba? Tumakbong pagka-presidente yan. Nangangarap po yan. Sa bagay, di naman masarap mangarap, libre lang. Pero kung tanong, tutuparin mo yung pangarap mo. Di po ba? Si Bongo, tinupad niya ang pangarap niya at the expense of his amo na si Digong. Ayan po, balikan lang natin. Pasensya naman, Senator Bongo, huwag ka sanang magalit, pero mukhang eto po maglalabasan na ito dahil ikaw ang number 1 senator. The 27 million can put you as a president of our country, the Philippines, sa 2028. The problem is, handa na ba ang Pilipino na tumanggap ng isang inchik na pangulo? Na isang inchik na ang allegiance nasa Chekwa? Di ba? Bongo, hindi ako naniniwala na kaya mong kontrahin ang China. Ang sabi mo lang sa West Philippine Sea, what is ours is ours. Napaka-generic po niyan. Pwede ring sabihin ng mga Chekwa yan, di po ba? Ang magandang sabihin mo, atin ang West Philippine Sea. I-denounce mo ang pangbubuli ng China sa West Philippine Sea at dyan sa ating bansa. Wala po, tamilmil ka. Pero itong si Bongo, mataas ang pangarap nito. Tignan nyo ulit yung article. Way back March 11, 2021, dyan po sa Philippine News Agency. Bongo wants to be president. Ayan po ang sabi nung kanyang amo na si PRRD. No? Yan po ang sinabi ni Digong noong sila po ay nagpunta diyan sa Negros Oriental sa Dumaguete City para po inaugurate yung isang port operation building. Diyan po habang pababa daw sila ng eroplano, may nabanggit si Bongo. Ito po ang sabi niya, ayan itong si Senator Bongo, pababa kami sa eroplano, sabi niya, si Digong ang nagsasabi nito, madaldal si Digong Sir, may hingin sana ako sa iyo ng pabor.
sabi ko, sabi niya, si Bongo daw, medyo it leaves a bad taste in the mouth. Malayo pa, pero ikaw na lang ang magsabi sa kanila. Sabihin ko, ang totoo talaga, isang bagay lang. Sabihin daw sa inyo, gusto niya maging presidente. O, tignan nyo, di ba? O, makita mo yan. Ano nangyari dyan, mga kababayan? Sabi lang ni Bongo, ano naman yan? Parang joke-joke lang. Ano nangyari? Naalala nyo, 2022? Ha? Ano pa ang sabi ni Digong? Ito si Bongo, umiiyak dito. Gusto maging presidente. Kasi nga, hindi nagkatotoo yung gusto ni Digong na siguro patakbuhin yung anak niya as katandem ni Bongo. Whether president si Sara, vice president si Bongo. O baka pag naging presidente si Sara, vice president mo si Bongo, Sara, baka ahasin ka niya. Tulad ng ginagawa mo sa Presidente Marcos, inaahas mo ang Pangulo para maging presidente ka. Baka ganun din ang gawin ni Bongo. Di po ba? O, ano nangyari? Tumakbong presidente si Bongo. O, di ba? May ambisyon. Ang sabi niya noon, joke-joke lang yun. Di yun totoo. O, ano nangyari? Nag-iiyak ka nga daw eh. Kaya sabi ni presidente, yun, mag-file ka. Di ba nag-file ka? Sino katandem mo? Si Bato. O, pero kalaunan, na-realize mo, pati ng pamilya mo, sabi mo noon, with the advice of your family, itigil mo na. Kasi, malamang matatalo ka. Ang rockstar noon, ang Pangulong Bongbong at si Sara. O, di ba nag-ano kayo? Nag-back out kayo ni Bato. O ngayon, mga kababayan, sa palagay ninyo, hindi na aalis sa isipan ni Bongo na tumakbong presidente? Ngayong nalaman niya, meron siyang 27 million at baka dumami pa. Di ba? Baka dadami pa yun. Malalagpasan niya pa yung 32 million ni Sara kasi meron ka pang 3 years para lalong magpaepa, lalong ipangalandakan na ikaw ang the best next president kaysa kay Pusit. Dahil si Pusit, mapaghiganti, mamamatay tao, magnanakaw. Si Bongo. O, di ba? Ang problema, Bongo, ICC is coming. Baka hindi mo pa matapos yung 3 taon, before the 2028 election run ng presidente, nasukbit ka na ng ICC. Yun lang, no? Patay ang pangarap na maging presidente. Malamang tuwang-tuwa si Pusit dyan. Nawala ang kompetisyon. Pero mga kababayan, itong si Bongo, matindi ang sinabi niya tungkol sa impeachment. Magiging impartial daw po siya. Evidence-based. Di ba? Hindi niya dinidepensahan si Sara. Wala siyang pronouncement na, hindi. Kakampi ko yan. Malaki ang utang na loob ko sa Duterte. Kaya, tulad ni Robin, vote no. Pero si Bongo, sabi niya, evidence-based po tayo. Titignan natin ng ebidensya. Di ba? Kaya, nangangamoy. So, if you want to defeat your competitors, eliminate them early. By what? By impeaching her. Pag na-impeach si Sara, ang isa sa mga dinagdag doon sa impeachment niya is perpetual disqualification. Bawal na siyang mag-serve sa any local or national position sa gobyerno. Wala na po. So therefore, hindi na makakatakbong presidente si Pusit. Hindi may chance na ngayon si Bongo. Ayan. Tingnan natin, Bongo may 27 million eh. Kaya yung pangarap niya na maging presidente, pwedeng magkatotoo o pwedeng madiskaril gawa ng ICC. Di ba? Titingnan natin, mga kababayan. Now, punta naman tayo dito sa isa pang Duterte minions. Ito po yung pugante. Pinagtatawanan lamang ni Harry Roque ang gobyerno. Untouchable po si Harry Roque. Yan po ang sabi niya eh. Natatawa siya at siya po ay feeling untouchable. Siguro nanonood to ng moving Untouchables, no? Kasi yung kanyang warrant of arrest, sabi ng DOJ, dadalhin daw nila sa The Hague. Ipapal nila sa immigration. At ang sabi, ibibigay sa Interpol. Ngayon, sabi niya, hindi ako pwedeng hulihin ng Interpol. They cannot touch me.
Harry Roque cites non-refoulement over Pogo warrant. They cannot touch me. I am untouchable. Yan po ang sabi niya, no, dito sa report ng abogado. Ha? Former presidential spokesperson Harry Roque has responded to reports that Philippine authorities may seek Interpol's help to enforce his arrest over qualified human trafficking, saying that Dutch police, yun daw police ng sa Netherlands, won't lay a finger on him because of international law. Takot naman daw pala ang mga police na galawin si Roque because takot sila sa international law. Alam daw po ng Dutch government authorities ang about international law, kaya hindi nila susundin yung sa Interpol. Ito ang sabi ni Roque, bakit hindi ako natatakot? Ayaw, hindi naman pala natatakot si Roque. Kasi ang Interpol ay international police organization. Now, bakit naman gagawin ng Dutch police yun na arestuhin ako? Kasi alam nila meron ako asylum at pag meron kang asylum, meron kang non-refoulement. O yun, ibig sabihin ginagamit niya yung non-refoulement, no? Yung persecution na ikaw ay maaring matorture, ikaw ay masaktan, ganon, nagagawan ka ng kaapihan. Ito pa sabi, but Roque isn't blinking as he invoked non-refoulement, a core principle of international refugee law that prevent countries from sending asylum seekers back to nations where they risk persecution or torture. Ang tanong, patunayan mo, Roque, na ikaw ay ipe-persecute or ito-torture. Ano ang sabi sa'yo ni Panelo? Ha? Walang political persecution. Harapin mo na lang, abogado ka naman. O, di ba? In my case, the Philippines, Roque declared, claiming he is a victim of unjust persecution. O, ayan. Roque explained that while Interpol may issue a notice, only Dutch police could act on it. And according to him, they won't. Ay, takot pala ang mga Dutch police, no? Walang Interpol na pupunta sa bahay ko. Ang mangyayari po ay padadaanin nila sa Dutch police. Ang Dutch immigration naman ay sasabihin na may asylum yan. Hindi pwede huliin at hindi pwede pabalikin sa Pilipinas. Oh, nako. Ito pa, nagbanta pa siya, nagpaalala siya. He warned Philippine officials against attempting to arrest him abroad. Abay, may babala pa si Roque. Hindi naman kayo pwede pumunta dito para hulihin ako. That's usurpation of authority. Gawin ninyo yan dito para makulong kayo talaga naman. Ang lakas pala ni Roque sa the Netherlands. Wow! Ang galing mga kababayan. Takot na takot pala ang the Dutch police sa kanya. Takot ang Dutch government kay Roque kasi meron akong asylum. Untouchable ako. Binabalaan ko kayo, government official. Binabalaan ko kayo, Rimulya. Binabalaan kita, Bongbong Marcos. Huwag nyo akong gagalawin. Untouchables ako dito. Nanonood ako ng The Untouchables movie. Baka sabihin ni Roque, magkakaroon din ng bloodbath dito. Kulang na lang sabihin niyang ganun, mga kababayan. No? Ang tigas ni Roque. Nakita nyo yan? Kala nyo lalambot-lambot si Roque? Akala nyo aakla-akla siya? Ang tigas pala niya, alam niya ang international law kasi ang Dutch police hindi nila ko kayang kantiin dito. Sasabihin lang ng immigration, may asylum yan. Naninindigan sila sa international law. Tignan natin, Roque. Ang sabi ng DOJ, kakausap kami diplomatic ties. Tignan natin. Tignan natin kung anong magiging desisyon ng Dutch government. Inuunahan mo eh. Di po ba? Paano pag nagdesisyon ang Dutch government na makipagtulungan sa gobyernong Pilipinas? Wala. Paano pag sinabing okay, ano yun yung madaliin na? I-expedite na yung ano mo, asylum request ni Roque. Paano pag nagdesisyon na? I-extradite ka. Ano gagawin mo? Kinakailangan during adjudication ng kaso mo, during the paghahatol ng asylum request mo, dapat nandun ka. Pag wala ka doon, baka sabihin, absentia, baka tumakas na. Di ba? Meaning, takot ka. Yung sinasabi mong hindi ka pwedeng kantiin, pwede yan.
Kaya nga sabi ng USEC ng DOJ, I forgot his name. Si Clavano, sorry po. No? Diplomatic ties. Sa diplomasya, government to government, mag-uusap. Ipapaliwanag na walang political persecution, walang usurpation of power, walang unjust persecution, kundi ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong multo. Bakit hindi mo na lang pakinggan si Sal Panelo? Nagmamatigas ka pa no? Akala mo, alam mo na lahat ang sa batas. Oy, pwede pong baliin yan. No? Pag nagdesisyon ang gobyerno ng Dutch government to expel you, saan ka pupunta? Doon sa mga inendorso ng China? Ngayon hahabulin ka talaga ng Interpol. No? Ang yabang mo, nag-warning ka pa. Ikukulong daw pag ginalaw daw siya doon. Ikukulong kung sino man yung Philippine government nagagalaw sa kanya. You cannot touch me. Don't touch me. I know the law. Sige. Tignan natin kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.